That's ang maganda, attorney, yung mga fruits ninyo. May instant market kayo kasi dinadala lang sa mga sa salon. Salon, no? Oh, yes, yes. Saka, madala kaming maubusan kasi yung ABC market nga sa salon, hilig-hilig yun ng mga healthy foods. Kuwan naman, exacto. Fruits, very healthy food ito. Imagine kakain ka ng preskong dragon fruit, preskong pinya, presko lahat, pati mango. So, tamang-tama lang sa mga kuwan namin. Pag dito, nag-open yung hotel namin, ganun din, the guest would be very much interested about fruits. Yes, yes po. Oo. Kaya itong mga fruits na ito, they are assured na maganda talaga yung pagkakuan nito. Yung pagpalaki niya. Di ba nung nasa Thailand po tayo, yung mga breakfast natin, laging ang daming fruits, no? Yes, that is correct. Fruit, that is correct. Guava. Yes, yes. And we would like nga ganun din na mangyari dito sa hotel namin. Pag nag-breakfast sila kasi free naman yung breakfast pag mga hotel. So yun, pupunuin namin ng mga Oo. Ito, this is an example na dito siya, kasi dapat puputulin ko ito. Pero nanghihinayang ako kasi kung may space pa going up, kaya ipinasok ko siya. Pinapasok ko. Pero kung wala nang space, puputulin ko yan. Putulin ko yan kasi it's considered as a lateral growth. Yan. Ano po yung mga pinaka-importanting management for dragon fruit? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Well, number one, walang lateral growth. Yan. Yeah, yung number sinabi one. nyo kanina. Pangalawa, bantay mo talaga against cancer. Yun Kasi talaga. yung number one na kalaban ng dragon fruit, yung sabi yung cancer. Yung fungus. Yung fungus na yan, parang copper ang itsura Copper. Meron akong mga 2 or 3 dito, only this week. Itatanggal ko yung mga yung mga affected na, diseased na mga tinatanggal ko yan. Kahit mahaba na hindi okay lang pamaputulin. Puro na yan totally. Oo, tapos pinapasunog ko or itinatapon sa dagat. Okay. Usually, makikita mo yan dito. Makikita mo kung disease talaga yung klaro naman Kung meron talagang infected na tinatanggal ko kagad yan. Kasi so dito sa farm na ninyo, wala tayong makikitang disease dito dahil well-maintained? Wala. Well, kung meron man, bago lang. Pero you will notice, puro green, as in green talaga, di ba? Tama mo, hindi nga naging yellowish. Puro green yan. Saka ang tataba. Tataba. Sabi ko, mabigat ang mga ito Kaya maglagay ka lang ng poste na kahoy, babagsak yan. Babagsak. And in the course of time, yung kahoy kasi cannot withstand the elements of nature. Mababagsak Magde-deteriorate yan. Magde-deteriorate yan. So for this po, itong post, expecting how many years that will last? Well, hindi ko naman alam kung how many years, pero tatagal yan talaga. Kuwan yan mahaba yan doon, tapos semento yan, tapos meron pang mga bars yan. Mga steel bars. Yan. Yung steel bars ito, makikita mo ito. Ano itong size na ito? 8 ba yan? Or 6? Ito. Yung kinabitan ng diniretso rubber. yan, tapos paglaga nito, iginaganon namin, kinakabitan ng goma. Kaya, siya, very strong ang talaga niya. Yung goma, gaganon lang yan, pero hindi yan babagsak. Hindi naman mapuputol yung goma na yan goma yan So, ang number one is yung removing of the what's this? Lateral mga branches, lateral growth, mga side growth. Side growths, and then second, yung pag-maintain para walang canker. Yeah, walang canker. Third, ano po sir? Well, you have to fertilize. Fertilization. Yung fertilization ko dalawa. Apo. Yung una dito sa baba.
Naglalagay ako ng chicken manure. Okay. Mixed it with organic fertilizer. Meron na nabibiling sako-sakong organic fertilizer. Gawa ng doon sa Negros. Okay. Bili ko mga around 400 per bag. Per bag. Yan, mix ko yun. Tapos, dito ko inilalagay. Yan, ilalagay Palibot. ko lang sa... Yan, hindi. Dito na lang sa... Ganun na lang. Ganun na lang. Oo. Tapos, other than that, meron pa akong kailan full year. po yan? Huh? Anong month of the year? Wala lang. Kung gusto ko lang. Siguro kasi matagal yan. Slow release yan. Okay. Yung mga ganito, slow release ng nitrogen, potassium, phosphorus. Unlike yung mga commercial na mga fertilizer, pag naglagay ka dyan, either you dissolve it in water. Pag nag-dissolve ka, ang bilis na mawala. Kakaroon pa ng leaching. Kakaroon pa ng runoff. Yung water, kung kagaya ng urea, maglagay ka ng urea dyan, magkakaroon ng water runoff, nasisira pa yung environment mo. Hindi ako gumagamit ng urea dito. Ganun. So, other than maglagay ako ng fertilizer dito, nagpo-full year. Meron mga organic fertilizer na full year. So, dalawa dito at dito. Pero, like, for possible fruit flowering, kasi ang flowering dito will start sometime March. So before flowering? Yeah, magbubomba na ako niyan ng full year for flowering purposes. Pero nag-flower na siya, mga siguro 1 month, 2 months, bubomba ulit ako para magkaroon naman ng robust naman yung mga maraming flowers lalabas, yung mga flowers will become fruits. Kasi yung iba na-aborted eh. Na-abort. Yeah, merong lalabas yan na flower, pero walang prutas yan, na-abort. Nagiging yellowish, tatanggalin ko na lang yan, itatapon ko. I see. So, pero karamihan naman, they end up to become fruits. So normally, ang mga fertilization is before fruiting season? Well, dapat sana, kasi yung fertilization, like, if you put fertilizer dyan, yung potash, at saka yung phosphorus, yun ang nag-help in coming up with fruits and coming up with good and healthy fruits. Kaya kailangan maglagay ka ng potash. During the fruiting season na yan? During, even before, para magkaroon, ma-activated yung plant na magkaroon sila ng flowers. And then, during, yun, maglagay din. Even after, naglalagay na yun. Kasi kagaya ng tao, yung babae na nagbuntis, ma-recover din yung health niya. Ginalagyan din namin ng fertilizer ito para siya mabalik niya yung yung dating yung dating healthy condition. Kaya ganun. Kailan kayo nagpo-pruning after fruiting? After harvest? Okay. Yung pruning ko is almost every day kung nandito ako. Every day? Pag mag-side shoots. Sa side shoots? Pag may nakita ko yung lumabas, kahit maliit lang na kanina doon na isa, tanggal ka agad. Puputulin. Pag lumiikot ako dito, dala-dala ko yung pruner ko. Pruning shear. Automatic na yan, pak. Pero yung sinasabi mong pruning, as in pruning in general, after the fruiting season, kailangan talaga, lalo na kasi yung iba dyan nahaba, mayroon dito, halos going, yun na, yung isa halos nandoon na sa malapit na sa kuwan, malapit na sa lupa. Yun. Yun, malapit na sa lupa. Pag malapit na sa lupa, kailangan tanggalin yan. Tatanggalin yan para maging cuttings na for planting purposes. Yeah, for planting purposes. Yes. Yun na. Mahaba kasi ito eh. Kasi yung ibang gumagawa ng mga poste, hanggang dito lang. Hanggang dito. Sabi ko sa sarili ko, no, I will not do that. Why? Time will come na hindi ka na makakakuha sa ilalim. Ito pag nandito, nakikita ko pa kung ano yung problema dyan. Kung sa loob. Yung defective na mga pag ito talaga very dense na, hindi mo na makikita yan. Makita mo yan, magkakaroon ng degree of difficulty in removing the defective part. Diba? Ito, nakakasugat-sugat na nga ako. So, pag after fruiting, ilang branches ang kailangan tanggalin for pruning purposes? There should be some kind of a thinning process. Okay. Yung thinning should start sa loob. Sa loob. Interior. Kasi yung interior, pag hindi expose ng sunlight yun, mahirapan magbunga yun. Dapat talaga ang dragon fruit should really be exposed most of the time in sunlight. Hindi magbubunga yan kung parang kulang. Shaded. Kulang. So, ngayon,
ang karamihan ng mga prutas dito sa external, sa outside part. Sa inside, hindi na yan. Pag nandoon ka na inside, doon na nakatira yung mga fungi, yung mga insects. You have to remove them. There should be a thinning process. Kaya karamihan ng mga cutting sa ilalim mo kukunin para may benta mo. No, I see. Kung dito man sa labas, yung mahaba, kukunin mo. Ganun lang. Kasi ang gusto ko, the more na ang sunlight, ang air, through and through, the better for the plant. Kasi may mga, like I think you mentioned earlier, you see seed flies. Sa mangga yan sa mangga. Nag-enjoy sila sa mangga kasi ang mangga, kung very dense na yung canopy, nag-enjoy sila doon. Kasi ako, pag after harvest ng mangga ko, nagkakaroon ako ng massive pruning. Yung loob, interior, pinuputulan ko yan para pumasok yung sunlight. Sunlight and yung air through and through. Kasi pag may sunlight, may mga insekto, may mga fungi na fungus na they do not survive kung may sunlight. Kaya dapat lilinisin. Kaya sabi ko nga, I do not buy the idea na maraming maraming yung grasses. I do not buy the idea kasi yung grasses, nandoon yung haven ng mga all kinds of insects and ABR ka pa doon, no? Yeah? Mga bagong ABR. Oh, sige. Punta tayo doon. Kasi so ito na yung mga tinanim niya yung na tinanim mga trees. Mrs. noon. Ang lalaki na. Yung unang pinatanim niya dito, yung mga yung mga Gumawa kami ng bahay dyan before nasira ng Yolanda. Pinutol ko yung iba, nang hinayang ako sana. Sayang, Oo, sayang. They're still very young. Ang tagal pa naman, Very young. Kaya nagkaroon nung ginamit namin, nagwa-warp. Ang tinanim niyo, 3,000 trees. 1,000 trees. Pero ito yung gusto namin gawin na parang garden dito, ng mga upuan. Maganda po to. Peter, mayroong hanging bridge. Sabi ko nga for prenuptial. And parang it adds up to the beauty of the place. Attraction. Ito, pinaputol ko ito because ang nasa ito, lalagyan ko ito ng mesa na kahoy. Dinalagay ko ng mga chairs dito. Yung mga guests namin, gagawin namin ito na lugar for meditation. Maglalagay ako ng wifi dito so they can come up here, keep reading. Dito sila magbabasa, magme-meditate. There's another concept that my daughter would like to infuse. Kasi nasa cosmetic siya mayroon silang gumagawa sila ng mga nose lift like that, liposuction. So, hindi man yun pinapauwi right away. Tapos, ayaw nila na ma-expose yung mga socialite sa Leyte na ganun ang ginawa. So, ang gagawin, from the clinic, doon sa clinic niya, i-transport dito ang healing. At least mga 3 to 5 days. Kasi, di ba, malayo. So, paglaba at alis nila, beautiful na sila. Beautiful na. Yes. Ito ba mga dito, yung mga dating dito. Dating mga pineapple na pero ito yung mga native. Native yan, pero hindi matamis yan. Kasi ito, pupunuin namin ito ng pinya. Pupunuin namin ng pinya ito. Dito. Kasi ito, I started planting here before ng kapapaya, vegetables, pero hindi magandang resulta kasi sa ilalim nito bato-bato. Kaya sabi ko, ang mabubuhay lang rito yung pinya. Yun, ito. Yung tawag niyan, kita mo yung parang yung tree na yan, yung mataas po? Hindi, ito lang na tumutubo na wild. Isa yan ang source ng income ng mother ko. Yung ipil-ipil? Oo, noon. Ipil-ipil. Hindi ni mami pinapaputol right away kasi yung bunga daw niyan nag-fertilize ng soil. Then other than that, pag lumalaki siya, binibenta nila yung trunk. Maganda yung klase yung kahoy na yan. One of the source of income ng mother ko. Wow. Hindi kami na Tapos wild lang po. Wild lang. Hindi kami na nagpuputol na dito ng ng mga puno. Nagtatanim tuloy kami ng mga puno. Ito mga aviark ito. Ang ganda rito. Kita mo na yung lake, yung river dyan. Yes. Alam mo, maglalagay ako doon sa taas ng parang cottage na doon nakaupo yung mga guest. Habang nakatutok sila sa baba sa water, yung tubig diyan, yung rivers, yung sea.
Ito, maglalagay pa ko dito ng mga ng mga pineapple. Ito, pinagawan ko ito ng staircase, parang ganito lang. Para kung gusto. Kasi dati natutukuan ako dito, natutumba ko pa. Sabi ko, maglagay tayo ng staircase dito. Yung ganito, para lang maakyatan ba? And very easily. Ito, nagtanim ako dyan ng ng lansones ito. Lansones dyan, namamatay. Yung tato, patay. Oo. Kasi baka hindi niya... Kuhan yung bato-bato. Nagtanim ako ng durian. Patay yung tatlong durian ko. Tatlong durian. Ito, pungkan ito. Ito, buhay na buhay yung buhay. Pungkan. Yes. Siguro yung elevation. Yes. Uy, may guwaba po oh. Ito, mga guwapas ito. Wild po ito. Mga wild ito. Masarap to. Yes. Mga wild yan. Ang ginawa ko dito, ito, nagtanim ako ng this is nara. Ito, mga nara ito. Sa baba yung kuhan, yung kamagong, yung ginagamit para sa chest. Yung chest case. Oh. Meron akong binili sa Lazada, 12 na mango seedlings, 3 lansones, 3 yung pomegranate. 3 yung ano ba yung isa? Yung 3 yung Fuji apple. Oh, tanim lang akong tanim dito. Ano nangyari doon sa Fuji? Wala, darating pa lang. Okay. Itatanim ko. Ito yung Nara. Hanggang doon yan. Nara. Isang linya up to there, puro nara yan. Isang linya doon, papunta doon, puro kwan yan. Dito ako nagkakaroon ng may planong maglagay ng maupuan laba na merong kuan at tape na local. Tapos may upuan, nakaharap doon. Ito yung lake. Tatanggalin ko ito dyan, para yung mga ibang puno. Ang ganda ng parang gazebo lang dito. Ha? Parang gazebo lang. Oh, gazebo, yung gazebo. Kita mo yan dyan. Tapos, pero mag-trim konti. Nakikita mo yung hotel. Opo. Tapos trim konti, sir. Yung... Yes, ikakayo. Ikukuan yan, ayusin ko ito. Ganda. Pero as it is now, ito na lang muna. Mga kuan ito, yung bayabas. Yung bayabas. Yung mga kuan yun, mga wild dito. Masarap yan. Oo. Ito, mga tanim ito, mga tinanim ko na. Lalagyan ko lang ng ng plant guard para ma-determine na tinanim. Opo. Yun. Kamagong, puro mga kamagong yan. Kasi parang kuan ito, sabi ko nga sa iyo, yung windbreaker. Pag lumaki na yan, they will protect the plants there sa baba. Masyadong kuan na yan doon. Masyadong malalim na yung mga portion. Kasi pagdating doon, tubig na yan ng river, Naga River. Yeah. Kaya we're still also planning to develop yung side of the river later. Hanggang doon sa ilalim po sa inyo yan, property niya. Pwede ako maglagay ng finger port. Wow. At maglagay ako dyan ng boat. Kasi from the boat, they can travel naman by boat. So, paikot-ikot dito. Pwede siyang maligo dyan. The water is not good for swimming kasi medyo pero good enough kung maliligo lang. So, sa finger port papunta doon. Hindi ko pa priority yan, pero part yan ng nasa kuan na yan, nasa plano. Ang ganda nito pag kitang-kita mo. Oh, kitang-kita yan. Lalo na maglagay ng gazebo dyan, kitang-kita. Ang ganda na magtambay dito. Yung mga guests, maghahanap sila ng ng peace and tranquility. Opo. And all around them are all green. Ang ganda ng feeling mo Sa green is pleasing to the eye. Opo. Oo. It's pleasing to the eye. Bayabas? Pero ba't iba yung niya? Ha? Iba yung dahon niya. Iba? May variegation. Ganun ba? Sir, Oo. Parang variegated. May variegated ng yellow. Oh, yes. Pero guwaba siya. Natumba, Bira ko makakita dito ng hinog. Kung may nauuna lang sa akin kumain. Yung mga workers namin, baka nauna nang kumain ng hinog. Hindi pa ako nakakain ng hinog dyan. Kumain ako one time, yung medyo half pa lang, half ripe. Okay na rin lang. May makain lang. May mga tao kasi gusto nila, yung mag-isa lang sila. They want to commune with nature. Yung ganun. Ito, tanim lang ng tanim ako ng mga fruit trees hanggang doon.
Pababa yan. Pero darating panahon na makaka-harvest ako niyan. Yan, pomelo yan. Pomelo yan doon. Dire-diretso yan. Ito yung exercise ko. I got sick, osteoarthritis in 2 years ago. Na-confine ako sa St. Luke's. Kasi hindi na ako makahiga ko. Hihirapan akong tumayo o sa kama. Ito, masakit dito lahat. And then when I was confined sa 2 weeks ako sa St. Luke's, pag uwi ko, sabi ng doktor, maghanap ka ng physical therapist to help you. Hindi ako naghanap ng physical therapist. Sabi ko, I'll go to the farm and let nature be my physical therapist. Naglakad-lag lang ako rito every day. Nagpainit ako and all that. Hindi naman bumalik na. At least at this point in time, hindi na bumalik yung pain ko sa likod. Ikot lang ng ikot ako rito, nag-exercise. Ito yung exercise ko. Merong sunlight, lahat. And eat food na fresh, lahat. Feeling is good pag nandito. Nalilinis ko pa yung farm. Ganon. Ilang, kalaban mo lang yung mga ahas. Baka may ahas. Hindi talaga maiwasan. Yan, yung saging na yan, yung mga nabili ko yan from yung tissue culture. Yung tissue culture yan. Hindi ko mga tissue culture yan. Ito nagtanong din ako ng mga saging, ilan lang nag-survive. Kasi bato. Pero doon, hanggang doon yan, nakikita mo doon. Hanggang doon pa yung property. Mga Davao yun. Yan, hindi ko natataniman yan dyan kasi mababa masyado. Matubig na yan. And iniisip ko pa kung anong itatanim ko dyan na mag-withstand ng Kasi, gabi po kaya? Ha? Gabi. Pwede. Gabi, yun na nga. Gabi. Yung taro, gabi. Taro. Yun, pwede yan dyan. Ang ganda from there, makita mo Dragon fruit, yung pinya. Yung banana at ni Peter nandoon banda. Yung kanyang papaya. Yung papaya ko nandoon. Alam mo naman yung mga socialite, diet. Diet. Especially nalalagyan namin organic. Seldom lang yun, kaya ubos. So, matamis kasi red lady papaya. Mayroon na naman ba si Peter, pa-deliver naman. Tinanong ko maraming na tumatawag kung kailan mag-harvest. Nakakakita yan ng sa YouTube, natatawa. Yung mga, kanya-kanyang tirada lang yun pagdating sa YouTube, kanya-kanya kung ano lang gimmick ng paglagay lang ng kuwan dyan, ng advertisement, okay na. Pag for example, nagtanim ako ng mangga, mga 100, pag nakita niyan, bibili siya ng mga 500, massive, tapos maglagay siya ng dragon fruit pet. Pagtingin ko, 1,000! Ganun yan si Peter. Nagalit nga sa akin. Nagagalit si Mrs. kasi naubos yung pera ko sa maraming tanim. Sabi ko, babayaan mo na lang yan. Nag-aaway kami pala. It's like kind of an investment lang Diba? Kung baka ko deferred income, saka mo ma-realize 2, 3 years, 4 years after. Gano'n lang yan. Dito, alam mo dito, nag-experiment din ako. Naglagay ako dito ng rice terraces. Nagaganyan kaya yung itsura, nagaganon. Rice terraces naglagay ko rito. Ang problema tubig, so yung tubig dito, imported yung tubig galing sa baba, pinapump ng makina. Kaya nung mag-harvest ako, lugi ako. Sa kuryente. Dapat doon sa kuryente. I stopped it. Pero kung lang sa akin, out of curiosity, out of yung makapag-experiment lang ako. Kaya nagawag yung rice terraces ito. Ang daming pumapasok sa utak ko Hanggang dito, ngayon na-realize ko, in the end, it is yung mga fruit bearing. Fruit bearings. Kasi yung fruit bearing, hindi ka magtatanim every year. It will give you fruits for, let's say, for 25 years. Like ito, 25 years. Yung mangga, for life na yan. For life. Ang aviark, for life din. For life din. Lahat. So I don't have to be planting. Yan ang Especially if you're getting older. Yes. Wala na akong time to plant new plants, yung mga ganun na every 4 months, magtatanim na naman. Ito, yung exercise, ubos ko yan, naiikot ko yan hanggang doon. Up, pababa, bumaba ko doon, na doon yung piggery. Part na ng routine ng buhay ko dito ang mag-iikot.
Dati meron ko nito preferry na ano, net na kuan. Lagyan ko net kasi baka hindi lumabas yung mga manok. Tinanggal ko na. Kaya turuan-turuan na. Ito yung one of the mangoes na pinakauna. Grabe ito pag magbunga. Abot dito. Daming bunga niyan. Isang puno pa lang mahirapan ka na magbinta. Sa sobrang dami. Daming bunga niyan. Oo. Yung bahay ko before, dito, yan, yung water tank na lang yung natira. Naglagay kami ng bahay dyan, inilipad nung bagyo. Yung natira na lang, yung water tank. Water tank na lang. O, kasi hindi naman malilipad yan ng mga contractors ba? Ang contract. They will contract you, sila magpapabunga, and then for a 70-30 sharing. Sabi ko, kalukuhan ito. Amin yung plan, 30 lang sa amin, sa kanila 70. Sa kanila sila nakakabuhay-buhay. Yeah. Sabi ko, why don't I study the manner, yung process of flowering. Kaya pinag-aralan ko yan. So bumibili na ako ng mga flower inducers. Tapos meron akong schedule ng kung kailan maglalagay ng ganito-ganito. Kasi ang very critical point in mango, yung on the 19th and 20 days from the time of flower induction, dapat magbumba ka talaga ng insecticide dyan. Kasi doon pumapasok yung anthracnose. Pag pumasok ang anthracnose, lahat ng mga flowers mangingitim malalaglag. Yan. Mangingitim muna, tapos malalaglag. Pag makita mo yung pakita mo mga few days after induction, ang ganda ng daming flowers. Pag hindi ka maglagay dyan on the 19th and 20th day from Daffy or days after flower reduction, mangingitim yan because of anthracnose. Kaya binabantayan ko, binibilang ko talaga yan. And i-schedule ko yung mga tao namin. Yan, banat na kayo dyan, bumba kayo ng insecticide against and fungicide against anthracnose. Kaya ganun ang kasi otherwise you will lose sayang sayang yung potential fruits. Alam mo, ang shift ba dahil nga sa progress ng technology, ganon. Noon, wala kang maririnig na car kasi walang road. So dito, lahat pump boat. Pagandahan ng pump boat. Palakihan, pagandahan. Yung motorized. May mga pangalan yan. Sa dati po, tuting 1, tuting 2. Parang ganon. Tuting 3. Padamihan ng pump boat. Ngayon wala na, saksak. Pagandahan na naman ng sasakyan. Pero nasa plano din namin dito na later magkaroon kami ng pump boat for fishing purposes. Yeah. Kaya sabi ko sa'yo, maglalagay kami ng finger port. Siguro doon ng wharf ng doon itatali yung mga kuha namin. Pero actually, we have before yung father ko. Meron kami. Gagawa. And then siguro baka something bigger to reach Kalanggaman. Yung Kalanggaman, ang ganda ng resort na yan. It's an island. Ang daming dadaan foreigners. Lang dito, if you have the restaurant. Sabi nga ni Congressman, kasi meron silang island na binili. Tapos yung wife niya nag-approach sa akin, ayaw daw nilang pumunta na doon yung guest nila sa Kalubian. Kasi parang na siya, parang modern na. So gusto niya dito ang take off. So papagawa na lang niya ako ng wharf. Tapos diyan napipick upin papunta sa island nila. So I can can prepare buffet para sa Yung sabi ko sa iyo, buddy, na may roadmap. Sa tourism roadmap. Yeah. Starting in Tacloban, going to Ginsiaman, going to Burabod Resort, going to San Isidro, or Palumpon, take off to Kalanggaman. Tapos din kami plan din kami sa tourism ng concert. For example, gagawin ang concert sa Tacloban, doon sa Hotel Alejandro, which is also partly owned by the congressman. Tapos, another night dito sa Ginsiaman, another night dito naman. Oo. Para hindi, sulit ba yung parang ganon. Maraming plano. Hopefully, ma-realize, Pero I know it will. Kasi, siguro, well, this is the first, at hopefully, this is not the last na papunta kayo rito. When everything is operational, there's maybe after 3, 4, 5 years, meron na tayong we can go to Kalanggaman or elsewhere. May ikot na yan. Sabi ko sa yung tourism roadmap. Para parte ng Nagbablog pa kaya ako 5 years from now. Ako nga 72 years old, farmer. Everything is possible. Di ba? Hindi ka naman,
ang vlogging mo naman for you, it's a passion and you Yes. feel good. Hindi ka naman hindi madali magkasakit if you feel good all the time. 'Di ba? Kasi ang sakit naman yung iba psychosomatic eh. It's just in the mind. 'Di ba? Ang sakit is just in the mind. Totoo po. 'Di ba? So, kung yung mind mo is busy and going around and everything you see is something good, okay yung life mo. Ako, I do not regret I spend my time roaming around this farm kasi nag-enjoy naman ako eh. Nag-enjoy ako how to see my plant will grow, it is being protected. Kasi ang principle ko nga, very simple lang, take care of the plants and the plants will take care of you. Yung ganun, di ba? Siya magbibigay ng prutas sa'yo. And then dito yung inyong rice field na area. Yes, this is the way going to the rice field. And it's just And, for your yung piggery ko. home consumption No, lang. sa bahay, nagbibenta ko ng rice. Ito yung daanan. Yes, nagbibenta ko ng rice. At saka ang daming mangga dyan. Madami rin mangga. Originally kasi, doon yung taniman namin ng mangga sa baba. Meron pa yung piggery Wala ni pa kasi Peter. ito. Marami din naman siyang pigs doon. Oh, ito. Ito ang ganda ng yung avocado na ito. Lalagay Oo, sana ganda. ko parang Christmas tree. Lagay sa ako ng lights diyan, hindi ko na natuloy. Anong variety po yan? Basta sa kuwan yan, sa Vizcayan. Galing Vizcayan. Oh, hindi ko lang mga variety na yan. Oo. Pero Vizcayan, kaya ang ganda ng itsura niyan. Tapos Ganun. isang source namin din noon ng mother ko, yung kakao. Kakao. So, yung ano namin bahay sa baba, puro yan kakao Oh, before I walang see. bahay yan. Hanggang dito. Tapos ang mami, ang magaling gumawa ng tableya. Tableya. Oo, tapos mayroon yan si Mami Suki na pinapadala namin sa Manila na pure. Oh, marunong siyang gumawa, mayroon kami yung ganun lang. Tapos yung mga bata ginagather, tapos pinapamumug sa amin. Lahat. Dami namin sa isang table. Tapos inaano na sa sun-dried. Ayun, para lumabas yung kuwan. Para baka tanggal yung... ano sa ano. Madaliin nyo na yan. Sarap din eh. Alright. So I was so happy when I saw Peter. Kasi talagang tumutubo yan. Oo po. Na-appreciate ko yung relationship namin as husband and wife ba in managing our business. Kasi parang hindi naman kami gumawa ng defined law, pero we have mutual respect. Like in the salon, si Peter, pag hindi ko siya, if I don't ask him na tulungan mo ako nito, hindi siya papasok kahit may problema. I have to ask him na, Pete, hindi ko kaya, tulungan mo ako nito, may problema ako sa mga tauhan, ganyan. Siya rin, dito rin, hindi rin ako nakikialam sa kanya unless kailangan niya yung tulong ko. So yung aming mga tao, hindi naguguluhan sino Kung yung sino ang boss. master. Oo. Kaya pag sinabi lang, ito na ngayon, yung rice niya, ang daming gustong kumuha. Sabi ko, sorry, hindi na sa akin yan, kay Peter yan. Pag sa salon naman, nung una, magpapadala ng mga libre daw. Walang libre dito kasi politician. Libre rin ba? So, yung mga sa barangay gusto maglibre ng buting. Sabi ko, High-end tapos libre. yung misis ko, doon kayo kay misis ko, hindi sa akin, kanya yan. Kaya hindi kami nagkakagulo. Pati mga tauhan namin. Oo. Kahit dyan, yung hotel Sa sa hotel. akin, wala siyang pakialam doon. Okay. Nag-ano lang siya kung that's, I think you have to visit kasi ganito, ganyan, gaganon lang siya. Pero ako yung ano, tapos I ask him na lang kung mayroong mga legal matters na kailangan. Actually, hindi lang namin sinasabi candidly to each other, but I truly appreciate it talaga. Oo. Kaya nga sabi ng mga friends ko, buti kayo ni Peter, hindi kayo nag-aaway. Uy, nag-aaway naman. Pero sa business, talagang mayroon kami parang ano na lang, common sense na lang na sa kanya to. Katulad nito, yung nag-dragon fruit, ako pa rin ang nagmamanage ng rice fields. O ako pa rin ang kumukuha ng kopra. Kasi hindi ko naman maalagaan. Kaya sabi ko, nasa farm ka naman, turnover ko na Kunin sa na lahat. Yan. Pero ngayon nakita ko, Susana, kumita ako. Peter na lahat eh. Wala na yung income ko sa rice. Biro ka naman, sa akin yung gastos, ikaw yung income. Balansin naman natin. Ang laki ng gastos dyan eh. Every step of the way, yung gastos ang dami from the beginning towards the end. Talaga mag-farm pa. Pero mayroon ngayon konting problem sa, hindi lang konti, nauubos na yung mga farmer natin. Oh, yan. Wala na. Matatanda na. Farmers tumanda na. Oo.
yung mga anak nila, dinidiscourage nila kasi mahirap daw maging farmer. Siyempre, matagal ka kumita muna, yung kanilang labor, di ba? Kaya yung mga anak nila sa city na nag-work. Oo, madaming, hindi naging employees. Iba construction workers. Kaya nga sabi ko kay Peter, maraming kaming kalabaw noon. Sabi ko, Peter, I think you have to start buying tractors na. Oo. Kasi, pahirapan na. Pahirapan. Yung mga mango rin. Oo, dito lahat. Ang daming, yan ang mga original mangoes namin. Kasi yung we started, dito namin inuna, yung sa baba. Yung ano, yan lahat, pati papaya, lahat, vegetables, upo. Ang dami na lang sa banana. Yun, yung truck na yun sa brother-in-law ko, yung sigay. Sa kanya yan, pagbibenta rin niya sa Tacloban. Kanya itong mga tanim na buwan yan. Sa kanya yan. Nung maghatian sila ng property, yung dalawa lang ba sila naman? Ha? Dalawa lang sila. Ito yung property ng brother-in-law ko. Another barangay po ito? Yes, this is barangay for Kalubian. Kalubian. Yes, barangay Nipa. Tawag ito barangay Nipa. This is the first barangay of Kalubian from Leyte. This is a very dangerous curve. Kasi galing ka dito. Alanganin. Galing ka dito, mabilis ka. Marami nga na-aksidente dyan. Pero nalalaglag. taga-Ami Burabon, kinuha yung mga anak niya kasi nag-aaral sa Kalubian na National High School. Ito, dagat na to. River pa rin. This is still the mouth na ito. Mouth. This is now the mouth of the river. And sea na yata yan dyan. Dagat. Dagat na. This is Jason, the famous owner of Magic Oven. Yeah. Diba, sinabi ko sa'yo. Wow! Sarap yan. Yan. Ayaw na pag-make upon, Jason. Make up pa. Make up pa. Walang make up pa yan. Ayan. Picture. Yan, picture. Ito yung mga kainan dito. Relax kami, merong singalog dito. Yan kami nagsisingalog. Dito kami sa labas kanta-kanta. Park. That's the park. Hindi pa, biliran na yan. Biliran na yan. Biliran na yan. That's biliran. It's a small island ng Biliran. I think there are about 8 yata, mga 8. So ang municipality niya is within the so, coastal area po. mga 8 municipalities na niikot lang yun. Meron silang ano dito, to serve the islands. Yung iba dyan, napupunta doon sa Biliran. Kesa umikot doon sa umikot. Kasi kuminsan, this is the fastest way of going to the islands. Then magsakay ka ng mga sasakyan. Iikot ka pa. Kasi from here, baka 30 minutes na po yan. Yan, madali lang yan. Yung hospital. Hospital sila dito. Sa district hospital. Sa Leyte, walang hospital doon. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.